Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Tere, taga Samar. Hindi ko nababanggitin yung eksaktong lugar kung saan nangyari yung karanasang ito dahil malayo na ito sa kinagisnan kong tahimik at payapa. Ngayon kasi ay marami nang naatira dito at sibilisado na. Itong karanasan na ibabahagi ko ay nangyari noong 2003 kung saan nasa high school pa lang ako noon. Nagkaroon ng family reunion yung buong angkan ni na Papa at kasama ang pamilya ng tiyahin kong si Beth na nanggaling pa ng Cebu. Bunsong kapatid siya ni Papa. Nasa grade 2 naman yung nag-iisang anak nila na si Gian. Sila ng bunso kong kapatid na si Adrian ang madalas magkasama at magkalaro. Samantalang palagi naman akong nakabuntot kay Ate Sheila, anak ng kuya ni Papa na pangalawa sa kanilang 7 magkakapatid. Simula nang mamatay yung lola ko, yung nanay nila ay nagsimula na rin silang magkawatak-watak na magkakapatid. Naapag-asawa ng taga-ibang lungsod o probinsya. Pero yung lugar na kinalakihan talaga nila ay dito sa Samar, kaya dito rin naganap yung reunion. Sa mismong waterfalls kung saan sila madalas magpunta. Kumpleto silang magkapatid, pero yung iba ay hindi kasama ang asawa o anak. Kami lang at sina Tita Beth ang kumpleto nun. Sakay kami ng jeep na pinangmamaneho ng ninong ni Adrian, kumpare ni Papa, na siyang katuwang din niya sa negosyo naming talyer. Sinabi daw noon ni Tito Diego, kumpare ni Papa, na mas maganda kung sa isang beach resort na lang kami magpunta. Pero pinili pa rin nila Papa yung waterfalls dahil may sentimental value daw yon sa kanilang magkakapatid. Alam namin na ilang kabataan na rin ang nalunod doon, kaya matinding pinag-iingat yung mga nagpupunta roon. Mariit daw kasing lugar. Nagtaka nga kami kasi dati hinawanan na ang daan papunta doon, pero mukhang napabayaan na dahil puro puno naman na. Para sinadyang tanggalin ang daan papasok doon. Nag-aya na nga rin si Papa na sa iba na lang nang dumating kami doon kasi hindi talaga maapasok yung jeep kahit sa bukana. Maglalakad talaga kami ng malayo at papasok sa masukal na daan. Pero sabi ni Tito Reynold na andoon naman na raw kami, bakit hindi na lang ituloy ang pagpunta? Naghanap sila ng safe at medyo malaking daan. Malayo-layo rin kasi ang nilakad namin bago yun matagpuan. Meron nga talagang daan papunta doon at may karatula, kaya nagpatuloy na sa paglalakad papasok sa waterfalls. May nadaanan kaming mabato, mapuno at masukal. Pero hinawanan na yon ni na Papa para maging maayos yung madaanan namin para rin masiguradong walang mabangis na hayop o ahas. Naarating naman kami ng safe at nasabi ko na worth it ang paglalakad namin dahil maganda yung lugar. Tahimik at mukhang bihira lang ang naliligo doon. Agad nagtampisaw sina Adrian at Gian sa tubig. Nagsasabuyan pa nga ang mga ito. Kami naman ay inilabas na ang mga hinandang pagkain at taglatag na rin ang paglalagyan. Sunod ay niyaya na ako ni Ate Sheila na maligo. Excited pa ako noon dahil first time kong makaligo sa falls. Sakto lang naman yung lamig ng tubig kaya na-enjoy talaga namin. Sina Papa naman ay nagsimula ng mag-inuman. Nagtipon-tipon kaming magpipinsan at naglaro sa tubig. Pero nakahiwalay sina Adrian at Gian sa amin na para bang may sariling mundo. Naglalaro ang mga yon sa mababaw na bahagi ng tubig. Nung una ay mahina lang yung agos ng tubig. Pero hindi namin inaasahan na bigla na lang lalakas yung current kaya agad kaming pinalikas sa tubig. Nagmandaling tinakbo ni Papa yung kinaroroonan ni na Adrian. Pero nagtaka siya noon na wala si Gian. Nagpalinga-linga siya at wala sa umpukan namin ang pinsan ko. Hindi rin kasama ni na Mama. Si Tita Beth naman ay napatayo na rin at napalapit kay Papa. Tinatawag yung pangalan ni Gian. Tinanong ni Papa si Adrian kung nasaan na ito. Mabilis naman siyang sinagot ni Adrian ng andyan lang naman siya kanina. Hindi raw niya napansin na umalis ito. Mababaw lang naman kung nasaan sila at naatungtong pa raw si Gian sa bato. Kung lumaas man yung agos ng tubig ay hindi naman sila agad-agad maaanod. Lahat na kami ay tinatawag na si Gian pero walang sumagot.
Ni wala man lang sa amin ang nakita at nakapansin sa kanya. Kahit nga si Adrian na kasama niya ay hindi napansin na hindi na pala niya ito kasama. Grabe na yung kaba namin at nagiiyakan na. Si Tita Beth doon ay naglulupasay na at muntikan mawalan ng malay. Nilibot namin yung buong lugar. Habang nagkaagulo kaming lahat, Sir Bob, biglang pumaibabaw ang boses ni Gian habang tinatawag ang papa at mama niya. Sabay pa kaming napatingin sa pinanggagalingan ng boses. Hindi kami maapaniwala at hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako, Sir Bob. Nakita kasi namin si Gian na andoon lang sa kung saan naglalaro si Adrian. Yung parang andoon lang siya buong oras ng paghahanap namin sa kanya. Nagkandaiyak na nang lapitan namin siya at niyakap siya ni Tita Beth. Tinanong namin siya kung saan siya galing dahil ilang oras na namin siyang hinahanap at tinatawag siya. Andun lang naman daw siya at may kausap na isang babae. Tawag nga raw siya ng tawag sa amin pero hindi namin siya naririnig. Nang umiyak na raw siya ay saka raw sinabi ng babae na ligtas na siya kaya pwede na siyang bumalik. Naguluhan kami noon. Hindi kaagad kasi sinabi ni Gian na munti ka na siyang mapasama sa malakas na agos ng tubig na malaglag siya sa bato. Natakot daw siya na mapagalitan. Yung babae daw ang bumuhat sa kanya para maasampa ulit ito sa bato. At kinausap daw siya nito kung gusto niyang sumama sa lugar nila. Pero nang magkagulo na raw kami ay nawala ang atensyon niya sa babae. Tawag ng tawag daw siya sa amin pero hindi raw namin siya pinapansin kaya umiyak na siya. Hindi raw malaman nila tita kung mag-aalala ba, magagalit o magpapasalamat dun sa babaeng sinasabi ni Gian. Mukhang dinulungan daw nito ang bata na hindi malunod. Pero kasi kinumbinsi rin siya na sumama sa kanya. At kung sakaling sumama nga yung pinsan ko, ay baka hindi na talaga namin siya nakita. Naputol yung masayang family outing namin noon at pinagpatuloy na lang namin sa bahay ang mga kwentuhan. Kinagabihan ay nilagnat si Gian. Panay tawag niya kina Tita Beth at panay sambit niya na ayaw niyang sumama. Nang magmamadaling araw na at hindi pa rin humuhupa ang lagnat ni Gian, ay pinasya ni na tita na humanap ng albularyo. May kakilala noon si mama na madalas din niyang puntahan kapag nagkakasakit kaming magkapatid. Mas inuuno niyang puntahan yon kaysa sa doktor. Pinapunta niya yung albularyo sa bahay para ipagamot si Gian dahil panay pa rin ang sabi nito na ayaw niyang sumama, na hindi siya sasama kung wala ang papa at mama niya. Paulit-ulit yun hanggang sa mapagod at mapaos na lang siya at makatulog. Pero agad din magigising at magpupumiglas. Kwento yun ni mama, nagising din kakabantay kay Gian. Iyak ng iyak kasi si Tita Beth na hindi alam ang gagawin. Nang dumating ang albularyo ay agad nitong pinuntahan si Gian sa silid. Kailangan daw niyang mapigilan yung engkantong gustong kumuha sa bata. Ang sabi ng albularyo ay hindi talaga nito niligtas si Gian. Siya ang may gawa kung bakit muntikan itong malunod at kinukuha lang daw nito ang loob ng bata. Ang kwento ni mama, nakiusap daw yung albularyo na tigilan na si Gian dahil nag-iisa lang itong anak ni na tita. Kapag nagpumilit pa raw ito sa pagkuha, ay mapipilitan siyang gumawa ng orasyon o ritual para mapaalis ito sa lugar o tirahan nito. Yun nga yung waterfalls. Sa huli ay bumitaw daw yung engkanto. Biglang bumangon si Gian na parang walang sakit at wala ring matandaan. Balita ko ay marami pa ring naliligo sa waterfalls na yon. Pero bago maligo ay may inaalay na sila o nagpapaalam na sa mga taga roon na makikiligo sa waterfalls. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig at subscribers. Tawagin na lang akong Gigi, taga Zambales. Meron lang akong karanasan na gustong i-share sa channel nyo. Tungkol ito sa nangyari sa akin nung magkaroon kami ng family outing sa isang resort dito rin sa Zambales. Pagmamay-ari yon ng isang kamag-anak namin.
At sa resort ay merong bahay na matagal nang naatayo. Tiyempo pa yata na mula pa yon sa panahon ng mga Hapon dahil sobrang luma na kung titingnan sa labas. Pero kapag pinasok naman pala ay maayos at moderno ang mga gamit. Hindi lang talaga binago ng may-ari ang structure nun. Nagsilbi itong tuluyan namin nang mag-outing kami. Ako, si Papa, Mama, kasama rin sina Lolo at Lola at 3 kong mga kapatid. Sabi ni Lola ay pinsan daw niya ang may-ari ng lugar na yon na ipinamana lang sa nag-iisang anak nito. Nung mga bata pa raw sila ay madalas raw silang magpunta roon at ilang beses ring naatulog doon si Lola. Yun daw kasi yung dating tirahan nila. Kwento pa ni Lola ay doon daw siya iniwan ng nanay niya nang magpunta ito ng Maynila. Ilang araw din daw siyang natulog doon kasama yung 2 pinsan niyang babae. Doon pa lang daw ay may kakaiba na sa bahay na yon. Meron na raw siyang nararamdaman at nakikitang hindi ordinaryo. Meron pa nga raw na isang lalaking nakabarong pero hindi naman niya kilala at walang okasyon. Pero doon daw siya kininilabutan sa babaeng nakita niyang parang nakalutang pa. Akala ko nga noon ay tinatakot lang kami ni Lola para hindi mag-ingay. Magulo kasi talaga aming magkakapatid kapag magkakasama. Lalaki yung panganay namin na si Kuya Eugene at sumunod naman si Ate Elisa. Ako ang pangatlo at yung bunso namin ay si Luke. Parehong nasa high school nito sina ate at kuya. Ako naman ay grade 6 at grade 1 si bunso. Pagkapanganak sa akin ay nag-abroad si Papa kaya medyo matagal bago ako nasundan. Sa aming magkakapatid ay ako ang madalas kasama ni Lola. Pagpupunta siyang palengke o di kaya dinadalaw ang mga amiga niya, ako ang naging buntot niya. Kumbaga, Lola's girl daw ako. Nung andoon kami sa resort, ay sinabihan niya kaming huwag masyadong maingay at magpaalam kapag maliligo sa dagat. Pero may bilin siya na para lang sa akin nun. Iwasan ko raw ang mapag-isa o di kaya ay gumala ng walang kasama. Alam kong overprotective ang lola ko sa akin. Pero that time, parang meron pa siyang gustong ibilin pero hindi niya masabi-sabi sa akin. Unang gabi namin sa resort ay sa kanya ako tumabi sa pagtulog. Nagpakwento ako sa kanya ng mga nakakatakot. Nang marinig ng mga kapatid ko, ay nagsipagtabihan na rin sila sa amin ni Lola maliban kay Bunso. Andun siya katabi ni Mama. Nang matapos magkwento si Lola at nakaramdam na kami ng antok, ay nagsipag-alisan na sina ate. Agad nga akong naatulog. Si Lola ang nagkwento kina Mama kinabukasan kung anong nangyari sa akin. Huli ko na lang nalaman to dahil nilihim muna nila sa akin para hindi matakot. Nagising daw siya noon na wala ako sa tabi niya. Ang akala pa raw niya ay lumipat ako kina Mama. Pero nang puntahan niya ako sa kwarto ay wala raw ako doon. Kaya hinanap daw niya ako sa kung saan. Sa kusina, banyo, sa kwarto na ginagamit ni ate at kuya. Halos nalibot na raw niya ang buong bahay pero hindi pa rin niya ako makita. Isa na lang daw ang hindi niya napupuntahan noon. Yun ay yung kwarto sa underground na ginagamit pa noon ng lola ng pinsan niya. Kapatid ito ng lola ni Lola na nagkasakit. Doon daw ito nilagay dahil hindi na rin ito nakakalakad. Matagal na raw na hindi ginagamit ang kwarto na yon at matagal na ring nakalak. Kalawangin na nga ang doorknob at hindi na mapihit. Imposibleng mapadpad daw ako roon. Pero sinubukan pa rin niyang pumunta. Habang kinukwento to sa akin ni Lola nung nasa high school na ako, ay nanindig talaga ang balahibo ko. Hindi ko akalain na nangyari pala sa akin yon. Ito na nga po. Dahan-dahan daw siyang bumaba sa underground. Uso raw yung mga basement dati sa mga bahay. Nagtaka raw si Lola dahil bahagyang nakabukas ang pinto. Nang silipin daw niya ay parente daw akong natutulog sa lumang kama. Sobrang maalikabok daw yon. Kaya dali-dali daw niyang ginising noon si Papa para buhatin ako. Wala akong kamalay-malay noon, Sir Bob, na inilipat pala ako ni Papa ng higaan mula sa underground. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Normal lang ang mga kinikilos nila. Pero mayat maya akong tinatawag noon ni Mama o kaya ni Lola
na para bang chinecheck nila kung nasa paligid lang ako. Hapon yun na magkayayaan kaming maligo sa dagat. Medyo palubog na ang araw. Ang kwento ni na ate, nakita lang daw nila ako naglalakad papunta sa malalim. Nasa bewang ko na raw noon ng tubig at patuloy lang daw akong lumulusong papunta sa malalim na bahagi. Tinatawag raw nila ako pero hindi ko sila pinapansin na para bang wala akong naririnig. Kaya tinakbo na ako ni na papa at kuya at hinila pabalik ng pangpang. Doon pa lang ako parang natauhan. Huminga ako ng malalim at takang-taka na tinitingnan sila. Hawak kasi nila yung magkabilang kamay ko. Tanong pa nga nila kung nagpapakamatay daw ba ako. Gulat akong napatingin sa kanila nun. Naguguluhan sa mga sinasabi nila. Ando na raw ako sa malalim pero patuloy pa rin akong lumalayo hindi naman ako marunong lumangoy. Wala akong maalala sa ginawa kong yon, Sir Bob. Pero lahat sila sinasabi yon at may pag-aalala talaga sa mga boses. Wala na akong nasabi at bumalik na lang ako sa bahay. Sinumbong pa nga nila ako kay Lola nun. Tiningnan lang niya ako ng maigi tapos sinabihang magbihis. Narinig ko pa na nag-uusap sila ni na mama at lola. Nag-aaya na raw na umuwi si Lola bago pa may mangyari sa akin. Kaya kinagabihan nun ay kinausap kami ni mama at sinabing uuwi na kami kinabukasan. Dapat kasi ay 1 linggo pa kami doon sa resort. Pero ayun nga, pang-4 na araw pa lang namin kinabukasan ay nag-aaya na sila. Ayaw pa nga pumayag ni na ate at kuya at kahit ako. Sinabi naming bitin naman at hindi pa na-enjoy yung buong lugar. Dapat sana ay doon ise-celebrate yung 65th birthday ni Lola na 2 days na lang. Sa huli ay pinasya nilang ituloy ang naunang plano. Hindi ko alam kung napagkasundoan ba nilang bantayan akong maigi dahil parang naging mahigpit sa akin sina mama at lola. Isang gabi noon na hinding-hindi ko makakalimutan, Sir Bob, dahil first time kong magising na sobrang dilim ang kwarto. May phobia kasi ako sa sobrang dilim, kaya na-trauma ako noon. Doon ako dumabi sa ate ko dahil medyo masama ang loob ko kay Lola. Ayaw niya kasi akong payagan ulit maligo sa dagat, kahit si mama. Nagising ako noon sa isang boses. Tandang-tanda ko na tinatawag niya yung pangalan ko. Malinaw ito sa pandinig ko kaya napadilat ako at mabilis bumangon. Parang sumasabay lang sa hangin yung boses. Malambing yon pero garalgal. Hinanap ko kung saan ito nanggagaling. Hindi ko alam pero parang sumusunod lang yung katawan ko sa boses at wala na akong pakialam sa iba. Hindi ko naramdaman na boba ako ng hagdan. Pakiramdam ko ay nakalutang ako. Napahinto ako sa harap ng pinto. Lumang pinto yun na hindi pamilyar sa akin. Doon nanggagaling yung boses kaya agad akong pumasok. May nakita akong matanda na nakahiga na inakala kong si Lola. Kaya mabilis akong humiga at tumabi sa kanya. Yun yung natatandaan ko, Sir Bob. Si Lola yung nakita ko at tumabi ako sa kanya para muling matulog. Kaya ganun na lang yung gulat ko nang magising ako ng madaling araw. Wala akong katabi at sa hindi pamilyar na kwarto ako natulog. Sobrang dilim noon at maalikabok pa. Yung kwarto na ginagamit ni Lola ay may ilaw at ganun din kina ate. Hindi kasi ako sanay na matulog ng sobrang dilim. Dapat at least nakabukas yung lampshade. Hindi ako makahinga nun. That time, na-realize ko na wala ni katiting na ilaw kaya nagpanik ako. Nahirapan din akong huminga at ang natatandaan ko ay ang malakas kong tinatawag si Lola. Nagising ako noon na nakapalibot sa akin yung buong pamilya ko, lalo na si Lola. Umiyak ako at sinabing takot na takot. Tinanong ko kung bakit mo ko iniwan, Lola. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. Ang sabi ko pa alam naman nilang matatakotin ako sa dilim pero iniwan pa rin niya ako sa kwarto. Niyakap lang niya ako pero hindi na siya nakasagot. Napansin ko pa na nagkatinginan sila ni mama. Bigla namang sumabat yung ate ko at sinabing siya yung katabi ko at bigla nga raw akong nawala. Sinabi ko sa kanila na tinawag ako ni Lola at pinatabi sa kanya.
Pero bakit kako nasa ibang kwarto na tinulugan ako? Iniba nila yung usapan. Halatang umiwas sina lola, pero dahil medyo bata pa ako noon ay hindi ko yun masyadong pinansin na. Palagi kong kasama si ate kahit saan ako magpunta, at kapag natutulog ako ay tumatabi sa akin sina mama at lola. Hindi ko sila maintindihan pero may nararamdaman na akong kakaiba. Iba kasi yung kinikilos nila. Yung para bang may bagay akong nagawa na hindi ko alam. Birthday na noon ni lola at may ilang kamag-anak na naimbitahan. Nawala yung atensyon nila sa akin. Kasama ko yung ilang mga pinsan ko at tilibot sila sa bahay. May isang pinsan ako na nakapansin sa hagdan papuntang underground. Doon ko lang yun nakita kasi nga madilim sa bahaging yun at parang naakubli yung hagdan sa isang cabinet. O sadyang nakita ko na yon pero hindi ko lang pinansin. Basta pagbaba namin at nakita ko yung pinto ay natigilan ako. Parang naging pamilyar sa akin yung kwarto na yon. Nagkayaan pang pumasok. Parang malamig daw at magandang matulog o di kaya ay maglaro. Nagulat na lang daw yung mga pinsan ko nang pagpasok ko ay bigla akong natumba. Sa totoo lang nung mga oras na yon, pagtapa ko pa lang sa mukha na ng kwarto ay parang may humampas na sa akin ng malakas at malamig na hangin. Naramdaman ko na lang na namanhid bigla yung katawan ko at umakyat sa ulo. Nandilim yung paningin ko at naging blanko na ang lahat. Sising-sisi noon sila mama. Dapat daw talaga ay umalis na kami sa bahay na yon. Hindi na raw maganda ang nangyayari sa akin. Pagkatapos ng celebration ni lola ay agad kami nagligpit. Uuwi na kami ng oras na yon at wala nang nagawa pa sa pagpoprotesta namin ni ate. Walang imikan sa sasakyan pero maya't maya akong tinitingnan ni na mama at lola. Nang nasa bahay na kami ay natanong ko sila kung bakit palagi akong nawawala ng malay. Wala naman kasi akong sakit noon at hindi ako nakakaramdam ng hilo. Tanong ni lola kung may nakikita ba akong ibang tao sa bahay na yon. Sinabi kong wala naman. Medyo nakahinga siya ng maluwag at sinabi niyang may pupuntahan kami. Sinama niya ako sa isang kaibigan niya. Hindi ko alam kung espiritista ba yon o medium. Pero ang alam ko ay pinatingnan niya ako kung aktibo ba yung third eye ko o kung may ESP ba ako. Pero negative naman daw. Malakas lang daw ang enerhiya ng lugar at mahina naman yung kaluluwa ko o yung tinatawag nilang dungan. Natakot raw si lola na baka namana ko ang pagkakaroon niya ng ESP. Yung nangyari daw sa akin ay manifestation lang ng lugar. Ang sabi ni lola ay hindi raw normal ang pagkamatay ng lola niya, kaya mabigat ang bahay na yon. Pero mas maigi raw na matirhan at magingay para hindi na siya nagpaparamdam. Nilason daw kasi nito ang katiwala nila noon at pinalabas na nasisiraan ng ulo. Kaya siya nakakulong doon sa underground. Unti-unti na lang itong nanghina at nagkaroon ng hallucination. Gusto ko pa sanang ikwento ang karanasan ni lola sa bahay na yon, Sir Bob, pero masyado nang mahaba yung kwento na to. Kaya next time na lang po at sana ay maibahagi ninyo ito sa channel nyo. Thank you sa inyong oras at God bless. Hi sa inyo, Sir Bob, at sa mga sumusuporta sa inyong channel. Just call me Danny, 25 years old, taga Antique. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay tungkol sa aranasan ko nung magkaroon kami ng family outing sa isang resort sa Guimaras. Meron kaming schoolgirl noon na itago na lang natin sa pangalang Mina. Nasa high school lang din siya noon. Yung tinutukoy ko pong schoolgirl ay yung nakatira sa amin, yung parang semi-inampon namin. Tapos tumutulong sa bahay at pinapaaral. Matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Isasama namin siya noon sa outing para naman kahit papaano ay may makasama at makausap ako. Wala kasi akong kapatid. Kasama rin namin yung tiyahin kong si Tita Janice na kapatid ni Papa at nobyo niyang si Tito Bernard. Bale 6 dapat kami nga alis noon
at may kikitain na lang kaming kamag-anak sa Guimaras. Kaso ay ayaw payagan si Mina ng nanay niya dahil malayo at first time daw nitong bumiyahe sa malayong lugar. Kaya niyaya na noon ni Mama na sumama na lang ang nanay niya o di kaya ay isa sa mga kapatid niya para lang talagang makasama si Mina sa amin. Nakita kasi ni Mama na parang iiyak na to nang hindi payagan. Kaso lang ay ang babata pa ng mga kapatid niya kaya hindi rin pwedeng isama. Ganon din yung nanay niya na nagbabantay sa mga ito. Ayaw man sanang maiwan ni Mina ay wala na rin kaming nagawa. Pero may dumating noon sa bahay nila na isang babaeng halos kaedaran lang din ng tita ko. Bunsong kapatid daw yon ng nanay niya na kakauwi lang galing Cotabato. Parang isinama siya doon ng nobyo pero nagkahiwalay kaya siya bumalik kina Mina. Nang makita ito ni Mina ay napansin kong napangiti siya at mabilis na nilapitan yung nanay niya na kung pwede raw ay ang tita na lang niya ang isama namin para may magbantay sa amin. Nang marinig naman yun ni Mama ay agad siyang sumang-ayon para naman daw makasama sa amin si Mina. Alangan man pero pumayag na rin yung nanay ni Mina. Narinig pa namin na tinatanong nito yung kapatid kung maayos ba ang pakiramdam. 5 days pa lang itong naarating daw ng galing Cotabato at palagi raw nananakit ang sikmura. Sabi naman ng tita ni Mina na tawagin nating Rosa ay maayos ang pakiramdam niya. Nakainom siya ng gamot. Kaya masaya si Mina habang nagbabiyahe kami. Nasa isang van kami noon at magkakatabi kami ng tita niya. Si Papa ang nagmamaneho at katabi niya si Mama. Sunod noon ay si tita at ang nobyo niya at 3 kami ang nasa bandang likod. Itong si Mama, simula pa raw nung nag-aaral siya sa kolehiyo at nagbabiyahe ng malayo ay nagbabaon na siya ng langis. Naasanayan na lang daw niya dahil ganun din si Lola nung maliliit pa sina Mama. Parang proteksyon lang daw yon kung sakaling may makahalubilo o makasabayan siyang aswang o yung tinatawag sa amin na laing ginhawa. Hindi naman pansin ni Mama ang pinaglagyan niya ng langis. Pero nang mag-stop over kami sa isang kainan ay nakapa daw niyang basa na ang bag niya pinaglagyan niya ng langis. Imposible raw na matapon yung langis na yon gayong sobrang higpit ng pagkakasara ng botelya. Kaya inilabas niya yon. Mahigpit nga ang pagkakasara pero merong natapon sa bag niya. Nagtataka naman si Mama. Pero siguro ay may nadaanan kami at nahintuan na sumaktong merong ganong nilalang. Habang kumakain kami ay hindi na nawala ang pagtataka ni Mama. Naramdaman na naman daw niya na parang may natapon sa bag na dala niya. Doon niya nilagay yung langis para dala niya ito. Nagpalinga-linga raw siya kung meron bang naatitig sa amin o may kakaibang ikinikilos. Pero wala naman daw at abala sa kanya-kanyang pagkain. Nang maarating kami sa Iloilo ay dumaan muna kami sa isang kaanak. Doon kami manananghalian. Almusal pa lang kasi ang kinain namin noon sa dinaanan naming fast food. Habang nag-uusap sina Mama at ng pinsan niya, may nabanggit ito sa kanya. Mahinang tinanong niya kung sino ang 2 kasama namin. Ginuso niya sina Mina at ang tiyahin nito. Kaya pinakilala sila ni Mama sa pinsan niya. Bahagya lang daw ngumiti si tita. Nang maatawid kami ng port ng Guimaras ay ganoon pa rin daw ang lagay ng langis. Patuloy na tumatapon. Kaya naisip ni Mama na may sumusunod sa aming laing ginhawa. Pero wala naman daw siyang nakitang pamilyar na muka mula sa kinainan naming fast food. Hindi lang daw mawala sa isip niya yung sinabi ng pinsan niya. Para daw may kakaiba sa tiyahin ni Mina. Pailalim daw ito kung makatingin sa akin. Palagi raw itong naatitig sa akin at kapag nahuhuli ay agad itong umiiwas. Hindi naman namin napansin yon kaya binaliwala lang ni Mama. Pero nung andun na kami sa port, medyo nagduda na raw siya. Pero ayaw naman niyang magbintang o maghinala. Tumuloy kami sa isang resort. Andoon na yung ilang kamag-anak namin na nag-book na rin ng matutuluyang cottage. Magkatabi lang yung cottage namin. 2 yung kinuha nilang cottages. Magkaasama kami ni Mina, tita niya at si Mama sa isang kwarto. 2 kama yon.
Sa kabilang cottage naman ay iisang kama lang at si tita at yung nobyo niya ang naroon. Si Papa ay naglatag sa sala ng cottage namin. Siya raw ang gwardya sibil. Nagpahinga muna kami at gabi nang lumabas para maghapunan. After noon ay bumalik na kami ng kwarto. Napagod ako kaya agad akong naatulog. Sina mama at tita naman ay nagkukwentuhan pa sa labas ng cottage. Naggala-gala naman sina Mina at ang tiyahin niya. Sina Papa ay nagiinuman at ako lang ang mag-isa doon sa cottage. Medyo naalimpungatan ako, sir, nang makaramdam ako na parang may naamasid sa akin. Pagtilat ko ay nandoon si Rosa, na atitig sa akin. Naglalaway pa. Nagulat ako pero hindi ko gaanong pinansin yung paglalaway niya. Parang late ko na nga napagtanto. Tinanong ko pa siya kung nasaan si Mina pero hindi siya sumagot. Marahan siyang lumapit sa akin. Nagtaka naman ako at nagtanong ng bakit tita? Pero hindi siya sumasagot. Narinig ko na bigla siyang umangil tapos napahawak sa tiyan niya at parang natatarantang lumabas ng cottage. Sabi ni na mama ay nakita daw nila itong tumatakbo palayo. Natatawa pang sinabi ni Tita Janice na para daw itong nakalutang sa bilis ng takbo. Na paano raw yon. Medyo naguluhan din ako. Pero sinabi ko na lang na mukhang sumakit yung tiyan niya. Dumating si Mina at hinahanap ang tita niya. Iniwan daw kasi nung nagbanyo siya. Nakatulugan na lang namin nila Mina at mama yung paghihintay. Pero hindi pa rin dumarating yung tiyahin niya. Kaya pinasya ni na tita at ang nobyo niya na hanapin ito. Pero hindi nila ito makita. Kahit ginalugad na nila ang bawat banyo at cottage. Nang mapagod ay sina mama at papa naman ang naghanap. Naiwan kami ni Mina sa kwarto. Naatulog na kami nun. Pero nagising ako nang maramdaman na parang may naadagan sa akin. Pagdilat ko ay nakita ko si Tita Rose na nakaharang sa harapan ko. Tumutulo ang laway at para akong lalapain. Unang naisip kong gawin ay itulak siya. Pero masyado siyang malakas kumpara sa akin. Ginigising ko rin si Mina pero nasa kabilang kama siya at mahimbing natulog. Kaya nagsisigaw ako ng mama at papa. Wala na akong pake kung may mabulabog pa. Takot na takot ako sa itsura ni Tita Rose. Para siyang mabangis na hayop. Naglalaway at namumula pa yung mga mata. Muli sana niya akong hahawakan sa balikat nang magpumiglas ako. Nagkasugat-sugat ako sa kalmot niya. Akala ko ay kung ano na ang gagawin niya sa akin. Pero narinig ko yung boses ni na mama at papa na sinisigawan siya. Ang bilis niyang nagtatakbo palayo. Sabi ni mama ay parang hangin lang daw yun na dumaan sa tabi nila ni papa. Diretsong tumakbo sa may kanyugan. Hindi na namin siya muling nakita nun. Hindi na rin kami nag-enjoy sa outing dahil sa nangyari. Kahit si Mina ay tulala at hindi makapaniwala sa nalaman tungkol sa tiyahin niya. Niyaya na lang kami ng kamag-anak namin na doon na muna kami sa kanila ng isang araw. Naghintay rin kami noon na baka sakaling bumalik si Tita Rose pero wala ni anino nito. Doon kami nagulat sa kinwento ng nanay ni Mina pag uwi namin. Balisaraw at nagmamadaling umalis si Tita Rose. Nagtaka nga rin daw siya kung bakit nauna itong umuwi. Umalis rin daw agad ito at di sinabi kung saan pupunta. Kaya napatotohanan ang duda ni na mama na aswang nga ito. Kinuwento nun ni mama ang nangyari at hindi rin makapaniwala ang nanay ni Mina. Kaya raw pala palaging masakit ang tiyan nito. Nayanggaw siguro sa Cotabato. Hinanap pa nila para ipagamot sana pero hindi na muling nagpakita pa. Sinabi ni Mina na hindi na raw yon umuuwi sa kanila magpasa hanggang ngayon at wala na talaga silang balita kung buhay pa ito. Hindi raw nila makontak at lalo wala itong social media. Grabe rin yung naging trauma ko. Lahat na yata ng babaeng hindi ko kilala o medyo kakaiba ang kinikilos ay pinagdududahan kong aswang. Buti na lang din ng gabing yon ay napahiran ako ng langis ni mama sa tiyan at likod. Kaya siguro hindi niya ako maagat-kagat kung talagang balak niya akong kainin